Okay, so magandang araw mga grade 10. So quarter 2 na. So ito yung inyong pang week 1 and 2 polynomial functions. So ito na yung mga nagre-request sa akin ng video. So simulan natin sa inyong learning task number 1. Evaluate the following polynomials. So binigyan tayo ng tatlo, A, B, C. So evaluate natin So given naman ito, mga ito. Okay? So sagutan natin number 1. Okay? Given f of x is equal to x to the fourth minus 7x squared plus 2x minus 6. So, i-evaluate natin yan at x is equal to 1. So, kung x is equal to 1, so solution natin, ito yung solution. So, itutok natin camera. So, f of x, so yung x daw natin ay positive 1. f of 1 is equal to, so, syempre, papalitan natin yung x ng 1. So, 1 raised to the power of 4 minus 7, yung x ay 1, plus 2, and then x ay 1, minus 6. So, wala tayong ginawa kundi sinubstitute natin yung value ng x. Ang x daw natin ay 1. Okay? So, solve na natin. So, f of 1 is equal to 1 raised to the power of 4 is 1. Any 1 raised to the power of kahit anong number, basta 1 yung base, ay 1 pa rin. So, tandaan nyo yan. And then, minus, so kagaya nito, 1 ang base, raised to the power of 2 ay 1 pa rin. So, times negative 7 is negative 7. So, dito naman, 2 times 1 is 2. And then, copy natin yung constant, minus 6. Okay? So, f of 1 is equal to, so para hindi kayo malito dito, pagsamahin natin yung positive, 1 plus 3, 1 plus 2, 3, And then, itong negative, so dagdagan pa rin ng negative, so lalaki yung negative, So, negative, 7 plus negative 6 is negative 13. Okay? So, ibig sabihin, ang f of 1 is equal to, so 3 minus 13, so mas malaki yung pambawas natin, so that will be negative 10. Okay, so meron na tayo para sa letter A. Lagyan natin ng box para malaman na ito ay isang final answer. Okay? Next. So sabi naman, given f of x is equal to 10x cubed plus 4x squared minus 5 at x is equal to negative 3. So negative 3 naman. Paano natin yan? So f of negative 3, parang malaki-laki ito So 10 negative 3 cube plus 4 negative 3 squared minus 5. Okay? So, yung first step, again, sinubstitute natin o pinalta natin yung value ng x. X is equal to negative 3. Then, f of negative 3 is equal to 10 negative 3 cube. So, negative 3 times negative 3 times negative 3 is negative 27. Diba? Negative 3 times negative 3 is positive 9. So, positive 9 times negative 3 is negative 27. Okay? Plus 4, negative 3 squared is positive 9 minus 5. Okay? Next. F of 3 is equal to 10 times negative 27 is negative 270. So, nilagay lang natin yung 0 kasi times 10. Plus 4 times 9 is 36. And then, copy ulit yung nasa huli, minus 5. Okay? So, f of negative 3 is equal to, so, para mas mabilis tayo, gamitan na natin ang calculator.
Okay. Help na, help. Para medyo mabilis ang pacing natin. Yun. Yun. Okay. So, 27. Unahin uli natin yung negative ano? So, 270 at saka negative. So, ilagay natin dito sa baba. So, ito ay negative 275. And then, iisa yung positive plus 36. So, ilagay natin ito ng lapis. Baka hindi nyo makita. Ayan, na ito. So, ginawa ko na siyang 275 and then copy yung 36. Okay? And then, dito sa calculator natin, so mas malaki yung negative. Ibig sabihin, negative yung magiging sagot natin. Ano? Okay? So, 275 minus 36. So, binaliktad lang ni sir. So, okay. So, f of 3. So, dito natin ilagay. Huwag natin pagsiksikan. So, f of negative 3 is equal to, so, negative yun, ano? Negative 239. Okay? So, this is our final answer. Okay, next. Tabi muna ang calculator natin. So, sa C, f of x is equal to x to the 4th power plus 5x cubed minus 2x plus 3. So, find. So, basahin natin ito as the quantity of f of 2 quantity squared. Okay, so ibig sabihin, pagkakuha ko nitong f of 2, i-squared ko pa. So, tingnan natin to kung paano. Okay. Unahin ko muna yung nasa loob, yung inner. So, f of 2 is equal to, so, papalitan ko yan, 2 to the 4th power plus 5, 2 cube minus 2 times 2 plus 3. Okay. Pinalitan lang uli yung mga value ng x ng 2. Ano? Okay. So, mamaya natin i-squared. Kuhain muna natin to. So, f of 2 is equal to 2 to the 4th power is 16. 2 times 2 times 2 times 2. So, 16 yun. Plus 5. 2 cube is 8. Ano? 2 times 2 times 2 is 8. And negative 2 times 2 is negative 4. Then plus 3. Okay? Then f of 2 is equal to, copy, 16 plus 5 times 8 is 40 minus 4 plus 3. Okay. And then, f of 2 is equal to 16 plus 40 is 56. So, inuna ko itong dalawa. And then, ito naman, para mabilis tayo, no? Negative 4 plus 3. So, mas malaki yung negative. So, 9 minus 1. Okay? Then, f of 2 is equal to 55. Kaya lang, ang hinihingi dito ay the quantity of f of 2 quantity squared. So, ibig sabihin, so, dito natin ulit ilagay ang solution natin. F of 2, then squared pa daw natin, is equal to 55, then squared. Okay? So, f of 2, quantity squared, is equal to 55 times 55. So, calculator. Okay? So, 55 times 55 equals 3,025. Okay, so final answer. So, doon sa inyong answer key, dyan sa likod ng inyong module, so parang ang nakalagay sa kanya ay 3,125. So, siguro yung typographical error lang yun, So, kita nyo naman, pinindot natin sa calculator. So, 55 squared is 3,225. So, walang problema yun, Yun ay typographical error lang. Okay? So, tayo ay pupunta na sa pangalawa. So, learning task number 1 pa rin ito. So, pinapa-factor sa atin.
yung given na polynomial, complete factorization, ano? Using any method. Okay. So, kung ipa-factor natin yan, so, ito ay factored out na kasi ito ay, ano tawag dito? First degree na ito. Ano? Yung x natin ay first degree na. So, ito, x squared minus 5x plus 6 ay second degree. So, ipa-factored pa rin natin to. Kaya lang, hindi ko pwede itong iwanan. So, isusulat ko pa rin to. X plus 1, ano? Kasi siya ay isa sa mga factors pa rin. And then ito, kasi siya naman ay second degree, so siya ay quadratic. So, ano na lang natin, factorization. Ano? By factoring. Okay, so yung x ay walang ibang factor kundi x times x. So, natutunan nyo yan nung kayo ay grade 8 at saka grade 9. Lalo-lalo na nung grade 9. And then, ang 6 ay 3 and 2. Ano? And then, positive and then negative yun. So, ibig sabihin, negative times negative. So, magiging positive na yun. And then, negative plus negative. So, magiging positive. So, walang problema, ano? Kahit magkabaliktad. So, yun ay 3 and 2. 3 and 2. Sir, pwedeng mauna yung 2. Yes, pwedeng mauna yung 2. And then, mahuli yung 3. Okay? So, okay. Again, paano ito nakuha? So, tingnan ito. So, lalapisin ni sir. Negative 3 times x is negative 3x. Okay? And x times negative 2 is negative 2x. And then add. So, negative 3x plus negative 2x is negative 5x. So, nakuha natin yung gitna. Ano? Yung linear term. So, na ito yun. And then, paano naman nakuha ito? So, negative 3 times negative 2. Ayun, positive 6. Okay? Okay, so, factoring. So, therefore, lagyan na natin completely. Factors completely. So, we have the factors. Therefore, the factors are x plus 1 times x minus 3 times x minus 2. Okay, so na ito yung ating complete factorization ng number 1. So, again, kahit alin ang mauna dyan, ano? So, dito kahit sa tatlo kasi, i-multiply lang naman siya. Okay? So, dito naman sa number 2, o dalawang quadratic, so pwede ring factoring ang gamitin natin, no? So, factoring ang gamitin natin. So, itong una muna, x squared minus x minus 6. So, walang iba, ang x times x is x squared. So, 6 ulit ito, kaya lang ito ay 1 naman ito, ano? Imaginary 1, negative. So, pwede pa rin tayo ng 3 and 2, ano? So, gawin negative ito. So, minus and then plus. Negative times positive. So, negative. So, yung kahulihan. And then, 3 at saka 2. So, kailangan kong mas malaki yung negative kasi negative itong gitna. So, ito ay 3. Ito ay 2. Okay? So, tingnan natin. So, negative 3 times x. Negative 3x. And then, x times 2 is positive 2x. Okay, add natin. Negative 3x plus 2x is negative x. Mas malaki yung negative 3 kaysa sa 2. Ano? So, nasan yun? Ayun, sa gitna. Okay? And then, negative 3 times positive 2. So, itatimes yun. Ayun, negative 6. So, okay na ito. Ano? Itong na-factor na natin itong unang factors dito. Okay, dito naman tayo. So, factoring din ang gamitin natin. So, x at saka x is x squared. So, ang 9, walang ibang factor yan kundi 3 times 3 at saka 9 times 1. So, yung 3 times 3, so positive yan. So, positive din to. So, walang iba akong ilalagay kundi 3 and 3. And 3 plus 3 is 6. So, 9 yun, ano? Okay, 3 times x is 3x. And then, dun sa kabila, x times 3, 3x din. Then, plus 3x plus 3x is 6x. So, nakuha uli natin yung gitna doon. Okay? And then, 3 times 3, ayun, positive 9.
Okay, so therefore, ang ating complete factorization yan ay, so isulat lang natin yan. Again, kahit magkabaliktad yan, huwag lang magkabaliktad yung sign. X minus 3 times x plus 2 times x plus 3 times x plus 3. Okay. So, ito ang ating final answer. Okay. So, dalawang beses ito, sorry. Dalawang beses yung naging factor yung x plus 3. Next. So, last na ito. Letter C. So, dito, ang given ay x cubed plus 3x squared minus 4x minus 12. So, pwede pa baga natin itong i-factor kagaya nito. So, madaling i-factor yung second power, yung quadratic. Pero itong cube, so medyo mahirap-hirap na ito. Synthetic ang gamitin natin, synthetic division. So, sa paggamit ng synthetic division, i-check nyo muna kung yan by decreasing order. So, yung kanyang degree o yung exponent ng variable. So, ito ay 3, 2, 1, and then 0. Ito, imaginary na 0. Okay? Okay. So, kung decreasing na siya, so, pwede natin isulat. So, ito yung kanyang numerical coefficient. So, ito ay 1, imaginary 1, numerical coefficient. 1, 3, negative 4, and then negative 12. Okay? Then, lagyan dito ng harang. Ano kaya ang pwede ko siyang maging factor natin, So, magbase tayo rito sa huli. So, ang 12, negative 12 ay pwedeng 2, pwedeng 6, pwede ring 3, at saka 4. So, kung ako ang titingin, kasi ito ay 3 and 4, so may 4 na dito sa bandang huli. Kaya ang gagamitin ko ay 3. Kasi may 4 na dito. Okay, tingnan. Kung ang gagamitin ko ito, so 2 times 4 is 8, so hindi siya masi-0, Kung gagamitin ko ay 6 times 4 is 24, so hindi siya masi-0. Kung gagamitin ko ay 3 and 4, so yung 3 times 4 is 12. So, masi-0 ito. Okay? So, binibigyan ko yan ng ganong technique, So, tingnan muna. Kung ito ay magiging positive or negative. Okay, tingnan. Kung positive siya, bring down ko dito 1. 1 times 3 is 3. So, 3 dito. So, sulat natin sa lapis para pwede nating ma-erase, So, yung first step dito, ito, bring down. So, ibababa ko lang. And then, pagkatapos nun, 1 times 3 is 3. Okay? And then, hindi ko siya may bring down, pero siya ay plus. 3 plus 3, 6. So, addition yun, So, yun ay 6. 6 times 3 is 18. Positive 18. And then, negative 4 plus 18 is positive 14. Positive 14 times 3 is, so yan, 12, 42. And then, ipa-plus ko. So, magkakaroon ng remainder, So, ibig sabihin, hindi siya sakto. So, ibig sabihin, gawin kaya nating negative, So, erase natin, erase. May lapis tayo. So, pinapakita lang ni sir yung trial and error. Kasi hindi mo naman agad talaga yan makukuha. Okay. So, kung negative naman, so tingnan natin, negative 3. So, again, yung pa rin, bring down yung first process, yung kauna-unahang numerical coefficient, ibababa lang, and then, 1 times negative 3, negative 3. And then, plus. 3 plus negative 3 is 0. Okay? And 0 times negative 3 is 0. So, iligay ko rito 0. And then, plus. Negative 4 plus 0 is negative 4. And negative 4 times negative 3 is positive 12. O, ayun. Add natin. Negative 12 plus
Positive 12, 0. Okay, wala tayong remainder. Ano? So, ibig sabihin, ito yung ating maging isa sa mga factors. Kaya lang ito ay x is equal to negative 3. So, ito, x is equal to negative 3. So, pag ililipat ko dun sa kabila, x, so, magiging positive na ito, plus 3 is equal to 0. Okay. Ito ay isa sa mga factors. Ano ang natira natin? So, ito natira natin itong dalawa. So, ito ay, so, tatandaan, ito ay cube. So, babawas lang ako ng isa. So, ito ay x squared. And then 0, yung gitnaan natin, ibig sabihin ito yung constant na. So, minus 4. So, ibig sabihin yung first power natin ng x ay 0. Wala. So, ito yun. So, ilipat natin. So, ibig sabihin, ang factor natin nakuha ay x plus 3 at saka yung x squared minus 4. Okay? And then, may second power pa tayo. So, dapat ito ay magiging first power. Pwede kaya ito ng factoring? Yes, pwede ito ng factoring kasi ito ay difference of two squares. Kung matatandaan nyo yan, x plus 3. Ang difference of two squares ay yan ay x, and then plus, minus, and then yung square nito, yun ay 2. Okay. So, yun yung difference of two square. Pag pinactored out, ang kalalabasan ay sum and difference of two binomial. Okay? So, ibig sabihin, ito ang ating final answer. Sir, pwede po uling magkabalik na dito? Yes, pwede magkabalik na dito. Pwedeng mauna ito rito minus 2. Ito ay plus 2. Okay? So, dun natatapos ang ating learning task number 1, mga grade 10. So, yung learning task number 2 ay kasunod na. Okay? Bye-bye.